Hello mga kapag-ibig! Welcome back po muli dito sa ating channel and another day at another opportunity na naman para tayo ay makabisita sa isang bahay na nakapost sa website ni Pag-ibig. Pero ito pong bahay na to ay hindi talaga siya may actual na nakatayong bahay, ngunit isang lot po na located sa Quezon City. So, yung lot na nakapost sa Pag-ibig ay specifically located po siya sa Lot 51, Block 6, Phase 3B Rolling Meadows Subdivision sa Uyo, Quezon City. So, kung meron po mga makakanood no, na malapit po dyan sa may sa Uyo, Quezon City, ito po ay po pwede nyong bisitahin din kung alam nyo po yung area. And bago po ang lahat, hayaan nyo po muna akong batiin kayong lahat ng good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man po kayo ngayong lugar habang kayo ay nanonood ng video na ito. At sa mga OFWs po natin, lalo na po dyan sa may Middle East, sana po ay okay kayo sa inyong mga kalagayan, no? And nawa po ay matapos na po yung gerang nangyayari ngayon dyan kasi talagang naghihirap no tayo sa mga pangyayari na to. Lahat nagkakaroon ng inflation, tumataas yung mga bilihin, and yun nga po, may mga apektado po no na sa mga mag-abroad. Ako po personally no, I have na mga kakilala na delay po yung kanilang mga flight, yung mga seaman, mga ganyan mga kakilala ko, yung mga OFW sa Middle East na hindi pa makaalis dito sa bansa kasi nagkaroon nga po ng delay due to war na nangyayari. And we're praying po no na matapos na po yan dahil sobrang naaapektuhan na po yung ating mga bilihin no, at mga gastusin dito sa ating bansa. Ayan po, and lahat po tayo ay mag-iingat dahil hindi po natin alam no kung ano man yung mangyayari sa mga susunod na araw, and we're praying talaga na maging okay na and magkaroon ng peace and love no sa isa't isa. And ayan po, balik po muli tayo sa ating video for today dahil dito lang po ito sa Quezon City at katulad ng isang vlog natin ay lot lang po ito. So may previous vlog na po kami no na pinakita sa na lot only lang din. So, itong nakita ko kasi na nakapost kay Pag-ibig website is parang nagandahan ako. Kasi mukhang maayos yung location. Tapos, ang started bid offer nga po pala dito is 1.1 million. And considering na Quezon City siya, medyo, for me, no, medyo nandun yung mababa yung presyo. Kasi 'di ba pagka sa Quezon City talaga halos medyo matataas 'yan kasi ang sukat ng lupa is nagmamahalan per square meter, 'di ba? So ayan, kaya pinuntahan ko ito at nung pinuntahan ko nga ay pasikot-sikot yung naging daan no. And actually, nung hinanap ko siya sa map, marami siyang way na may daan, pero kasi itong nakuha kong daanan is, ang pinagmulan ko na landmark is dito sa may FEU Diliman. If you are guys no familiar dito sa may FEU Diliman, meron ditong daan na may papunta or may mga names na madadaanan ka na waling-waling, ilang-ilang, chestnut, dahlia, walnut, Teachers, tapos pumasok ako sa Makipot na parang magkakadikit yung subdivision sa area na ito. At talagang pasikot-sikot kasi marami kang way kung saan po pwede ka na lumabas. So, ayun siya. And dito kasi, sa address ng website nila, walang nakalagay na 2. So, madalas kasi yung nai-encounter ko is, pag naghahanap ako ng bahay, ay walang number 2. Walang number kung ano yung subdivision na ito. Pero ito, may nakalagay nga no, this time na number 2. So, ayun, nung makarating nga ako dito ay talagang nagandahan ako kasi yung location at community ay maayos. Doon sa loob, tahimik, pero may maririnig ka na mga nagagawa ng mga bahay, no? So, ayun, medyo doon sa subdivision is maraming nagpaparenovate ng bahay, maraming nagpapagawa, tapos walang kalat. And, yun yung nakakagandahan kasi, malinis doon sa subdivision. And nung nagtanong-tanong din ako, no, hindi siya binabaha. Though yung mga dinadaanan, some of the area bago ka makarating sa Meadows sa Uyo subdivision is binabaha. Pero again, ito,
yung mismong subdivision na ito, hindi siya binabaha. So, elevated yung lugar, never binaha yung mga nakatira dito. And siguro, no, nung nabili ito nung una, nakakuha, kaya lahat lang ay pre-selling pa. 'Di ba? Kasi ganun yung iba, no? A lot siya tapos naka-pre-selling. So, kung ikaw yung magpapagawa, no, ng bahay kapag pre-selling, 'di ba? Ganon. Ikaw din yung magbibigay muna, let's say, down payment para makabuild ka na ng house or mapatayuan mo na siya mismo. So, ganun siguro I think yung nangyari kasi lahat ng bahay dito guys, ang napansin ko is magkakatulad. So, same-same sila, magkakatulad sila. And usually, ganun yon kapag sa isang subdivision, naka-pre-selling, sukat na sukat, tapos pare-parehas. So, ayun, no? And, isa pa is, kapag sinearch mo siya, makikita mo yung pag-search mo, it is na nagkataon lang na dito sa may area ng FEU kami dumaan, pero maraming daan papunta dito. Like for example, if you are coming from Batasan or yung Commonwealth, Fairview, ano pa ba? Mindanao, hindi ka nadadaan dito sa may sinasabi kong daanan kasi pag sinearch mo yan sa maps or sa Waze, mismo, no, magbibigay naman ng another options kasi nga yun yung napansin ko paglabas ko kasi dito, hindi na ako dun sa FEU ulit dumaan. So, dumaan ako dito sa may Fairview na and along yan sa may Commonwealth Avenue. So, ayun, no, flexi yung daan and isang kagandahan is, ayun nga, kung makikita nyo, no, maganda yung lugar and tahimik. And actually, yung sa 1.1 naman na minimum bid offer ni Pag-ibig, usually kasi kapag Quezon City talaga, medyo pricey yung ating mga price na napapansin ko. Pero considering na 1.1 siya, kung ako, I think kung ako ang magbibid, up to 10% lang yung ilalagay ko, no, i-add ko na amount. Kasi, syempre, di ba, magpapatayo ka pa ng bahay, meron ka pang mga kailangang ayusin, so, hindi ako, kumbaga, mas magtataas, between 5 to 10%, and, ayun, dito naman kasi, sa gantong klase, no, syempre gagastos ka pa, 'di ba? Ikaw yung magbibili ng materials, magpapatayo ka pa. So kung ako, no, hindi ko na kaya yung more than 20% of the 5 for the 20% of the minimum bid offer. Parang sayang din sa akin kung gusto ko yung unit and kung sakaling magbibid ako. Kasi 'di ba, kapag magbibid ka nga dito kay Pag-ibig, foreclose mga properties, ang mangyayari kapag ikaw yung naging highest bidder, magsha-shell out ka kaagad ng 5% of the minimum offer na binid mo. So, hindi ka hihintayin na Pag-ibig na magkaroon ka ng amount of that money para mapasayo yung property. So, kung wala kang ganong halaga, on the spot, kasi magsha-shell out ka, no? The next second highest bidder, yun yung gagawin ni Pag-ibig is makikipag-coordinate siya o tatawagan niya yung the next highest bidder kung mag-back out man yung first. And then, ikaw naman, kung magkano yung binid mo, magsha-shell out ka again ng 5% doon. So, ganun yung patakaran ni Pag-ibig. So, down payment ka kaagad ng 5% of the minimum bid offer kung whatever amount man yan. And then, kung okay, pupunta ka na doon kay Pag-ibig, no? Mag-aayos ka na, bigay ka na ng mga requirements. And, usually, hindi siya ganun kaagad-agad kasi may mga documents na hinihingi. Minsan nagsi-CI pa sila. So, kung hindi talaga kaya, no, na mas malaki yung i-shell out natin, within the limit, 5 to 10% is good for me, no? And, ayun, you can start bidding naman kung gusto mo itong lot and meron kang enough fund for this property kasi sayang din naman, no, kung sakali na nagustuhan mo. And, ayan, madali lang naman mag-bid kasi pupunta ka nga lang dun sa website nila and then gagawa ka lang ng account. And then, lahat naman nandun. So, meron naman siyang mga instruction kung paano mo siya gagawin. So, unlike before na mahirap kasi pupunta ka pa nga dun sa office nila, no? So, ngayon, this time, online na lang yung pagkasubmit ng ating application.
Tapos, dito nga po pala, no, medyo nalito lang ako doon sa mismong lot kung saan itong hinahanap natin. Dahil, hindi ko rin malaman, no, hindi ko siya natagpuan nung una kung saan mismo. Kasi iba yung eksakto na nakalagay doon sa itsura nung nakapost kay Pag-ibig, yung nakita ko. So, ang nangyari, nagtanong-tanong ako, and ginawa ko na lang is, yung mismong picture na nakapost, yun na lang yung hinanap ko. And ayun naman, na nakita naman natin kung saan yung mismong nakapost kay Pag-ibig. So, ayun din, no, medyo siguraduhin din nating maigi yung eksaktong pwesto at sukat ng lupa. Kasi ang sabi din dito, no, ni Kuya Guard ay alamin din ito sa kanilang HOA Association. So, yung mga Homeowners Association nila. Kasi dito kapag ganyan, medyo confusing yung mismong lugar kung saan yung nakapost. May exact kasi yan na location sila and may map kasi yan sa mga HOA, no, developer. Doon makikita nyo yung mga pagkakahati-hati ng lupa at the same time nandun yung pinaka-address na hinahanap nyo. And pwede rin, no, tayo magpa-certify sa office nila para 'di ba match yun sa record ni Pag-ibig Pag-ibig foreclose mga properties doon na nakalagay. At least hindi tayo nagkakaroon ng hindi tayo nako-confuse and sure na yung hinahanap natin is yun talaga yung napuntahan natin. And again, no, just like the usual na tinitignan natin ito sa NOAA flood up, wala po muli, no, hindi siya binabaha. Yung mga part ng mga dinadaanan, again, may pagbaha pero ang pagbaha is actual lang, parang iniipon lang yung tubig. So, dito naman, hindi naman siya tinaabot, no, doon sa mismong subdivision. And of course, sa people's fault finder din, makikita nyo na hindi ito binabaha po talaga. And, dinadaanan or nandun may actual na nasa fault finder. So, ayun. So, malayo siya doon sa isang fault line dito sa Quezon City. And ayun po muli, no, sana ay nakakatulong kahit papano yung video natin sa mga home buyers dyan. And kung kayo po ay nagustuhan nyo yung ating video for today, I hope na kayo po ay magbabrowse sa Pag-ibig para magkaroon po kayo ng mga other na ideas kung paano nag-start makapag-bidding, kung ano yung mga requirements, no? You can start mag-browse po para magkaroon din tayo ng another opportunity kung kayo ay naghahanap talaga, naglo-look out. Kasi mas mura for me, mas mura ang dito sa Pag-ibig mga foreclosed properties than sa mga home developer. And meron din pala yung yung parang may makakabili ka sa mga ganito, mismo dun sa homeowner. Iyon tinatawag naman yun na parang mga buyback. So, sa kanila mo siya mismo, pero ikaw na magpapasok dun sa Pag-ibig. Pwede rin yun, kung may mga kakilala kayo, kasi may mga ganyan din akong mga na-encounter. So, yung hindi na nabayaran, nibenta nila, tapos mismo dun sa homeowner, so buyback, no? After that, ibebenta nila ng mas less than the price of the amount nung nakuha nila sa developer. And then ikaw, kung working ka, 'di ba, regular ka sa trabaho, you have a good work naman, and tingin mo naman is papasa ka kay Pag-ibig, pag sinisiay kasi nila to, no, then pwede mo ring ipasok dun kay Pag-ibig. And ayan po muli, no, I hope you are all doing well today, and if you are enjoying the content, don't forget to hit that subscribe button. It's totally free and it helps the channel grow po. And kung nandito po kayo and gusto nyo po na magkaroon kayo ng mga notification dito sa every time na meron tayong ina-upload, kindly click po yung notification bell so you never miss an upload from us po. And ayan po, like nyo rin po yung video or drop your comment po, no, kung meron po kayong mga thoughts or question dyan. I'd love to hear po mga foreclosed properties, no. And again, much love everyone. This is Ed's Foreclosed Properties. See you in my next vlog. Ingat po kayong lahat and God bless.